Ang politikong ito ngayon ay nalalagay sa mainit na upuan or hot seat. Talagang iinit ang issue na ito o iinit ang upuan nito. Dahil talagang mainit ang kanyang konseho na kinabibilangan at siya ay pag-iimbestigahan. Ang binabanggit natin rito ay si City Councilor Ranulfo Tatay Rani Lodovica ng Quezon City. Makita mo yung nasa presko ng Malita Boys at nasa rally. Yung nasa presko, nagsasalita siya, yung kanyang suot-suot na glasses ay puti. Yun siya. At nung rally naman ito ng Iglesia ni Cristo, nandoon din siya, kasali din siya, nandoon sa rally. Araw yun ha? Araw yun. Remember, siya ay City Councilor ng Quezon City. Nandoon siya sa araw during office hours ng rally at sumali talaga sa rally. Maliban sa pagsali sa rally, ay kung inyong nakita sa mga video na naglabasan, yung mga taga Land Transportation Office ay naninikit doon, nag-issue ng mga citation ticket doon sa mga sasakyan na nag-out of route, lumabas sa kanilang ruta at ibinalagbag pa doon sa EDSA yung kanilang mga sasakyan, nakaharang sa trapiko, kaya sila tinikitan ng mga taga LTO. At habang naninikit ang mga taga LTO, nakikita yan sa video, hindi ko lang mapakita yung video, baka na naman ma-strike itong Facebook page namin at malak na naman ito. Hindi ko lang maipakita nag-aalangan na akong magpakita ng mga video na hindi ko kuha mismo kasi nakaka-apekto sa page. Baka malak na naman ito, ma-restrict pero ito lang, picture na lang. Nakita talaga itong si nag-viral yan ngayon na pinag-uusapan na meron siyang mga sinasabi na parang against yata doon sa LTO ang kanyang sinasabi na nagtatrabaho lang. In fairness, yung mga taga-LTO, para maklaro ka lang trabaho, may mga suot silang mga body cam para kitang-kita at rinig na rinig sinong may sinasabing ganito, sinasabing ganyan. Nakabody cam yun, ipinakita pa sa kanya na parang pinipigilan niya na wag manikit yung mga taga-LTO. Ito ngayon, ang isa sa titingnan at iimbestigahan ng kanyang konseho mismo. Ayon ito sa inilabas na public statement ni Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. May kahabaan itong inilabas na public statement ng Office of the City Vice Mayor ng Quezon City na si Vice Mayor Gian Soto. Ang pamagat ng kanilang statement ay ganito: Official Statement of the Quezon City Council. In light of the recent incident during the rally held at the People Power Monument on July 1, 2026 involving Councilor Ranulfo Tatay Rani Lodovica and an enforcer from the Land Transportation Office, the City Council acknowledges the public concern that has arisen and affirms the importance of addressing the matter with fairness, objectivity, and due process. May karugtong pa yan. Ito ang karugtong, pinakabuod ng kanilang statement. Ito, accordingly, the Quezon City Council shall undertake an impartial inquiry into the incident to establish the relevant facts and determine whether any actions taken were consistent with the standards of conduct expected of public official. Marami pang dugtong yan, pero mahaba-haba na yan. Hanggang doon lang muna tayo. At least nabasa na natin ang portion na sila ay mag-undertake, ay
kakandak ng impartial inquiry or investigation sa konsiho. Siyempre, haharap yan si Konsihal Ludovico. Didipinsa yan. Sa Facebook pa lamang, siya ay nag-post na yung video daw na circulating ngayon sa social media ay half-truth. Half-truth. Kumbaga, hindi buo, hindi totoong nangyari lahat yon. At mayroon pang ibang nangyari. O di sige, pagbigyan natin na ganon. Granting, be that as it may. Kung mayroong ibang video o di ilabas. Ilabas para ebidensya. Alam mo, ang video ngayon mahalaga na. Kaya, hindi na dapat sinasaway kung sino-sino nagmi-video. Kasi pag video ay dalawang bagay yan. Pag-document sa nangyayari at protection na rin sa iyo na nagbibideo. Oo. Basta ba't gamitin lang sa responsable na paggamit ang video, wala namang problema yon eh. Oo. A video never lie. Kung anong nandyan sa video at ano yung nakita, anong narinig, yun na yun. Oo. Halata mo naman kung i-edit eh. Kitang-kita kung in-edit. Pero yung extemporaneous lang na takbo ng video, hindi mo mai-deny yun na nangyari talaga. Kaya importante talaga na magbibideo. Yan nga nangyayari ngayon eh. Pagka may nadidiskrasya sa mga daan, sa mga sasakyan, imbis na yung mga tao na tutulungan yung nadiskrasya, ay nag-uunahan paghugot ng cellphone at binibidyo yung nadiskrasya, imbis na tulungan maitabi sa daan para hindi na uli masagasaan. Ganun na yun, nakakalimutan na lagi ang pagtulong eh. Na una pa ang pagbidyo para maka-post, maka-viral, mga ganon. So, you see, nakita mo na ganon ka-importante na ang video. So, sa kaso na ito ni Councilor Ludovica, ay haharap siya at kailangan mag-present siya ng kanyang ebidensya with the video. Kung wala nga siyang ginawang mali. Kasi yung nagsisirculate ngayon ay talaga may ginawa siyang kamalian against the LTO enforcer. Kaya ngayon mag-iimbestiga ang City Council ng Quezon City. Wala lang inilagay kung anong pizza, hindi ko lang nabasa kung kailan. Pero alam mo, lalabas din yan na information. Lalabas din yan sa media, sa mga balita, kung anong magiging aksyon ng Quezon City Council laban kay City Councilor Ranulfo Tatay Rani Ludovica. Nandun siya eh. Maliban pa yon, kung kasamang iimbestigahan ang kanyang paggamit sa oras ng gobyerno na imbis nandoon siya sa City Council, nandoon siya sa kanyang opisina, nagtatrabaho ng kanyang trabaho pagkakonsihal, ay nandoon siya sa rally. Rally na walang kinalaman sa trabaho ng City Council ng Quezon City. Yun ngayon ang isang titingnan. Mabigat ito na kakaharapin ni Councilor Ludovica. At sana ay madipinsan niya ang kanyang sarili, ma-justify niya kung bakit nandun sa rally at kung bakit din niya, kung nangyari ngayon, kung bakit niya, sabihin na natin, pinakikialaman yung LTO na nandoon nagtatrabaho lang. Yan ay malalaman sa gaganapin na investigasyon. Kaya, titingnan natin ulit ang mga susunod na mga balita na may kinalaman dito sa gagawing investigasyon laban kay Quezon City Councilor Ranulfo Tatay Rani Ludovica.